Isang pangit, mahiyain, at kakaibang batang lalaki ang nangangarap na magkaroon ng sarili niyang tindahan. Ngunit nahihirapan siya sa pagbebenta at hirap makipag-usap sa mga magagandang babae. Doon pumasok ang isang napakagandang dalaga mula sa paaralan upang tulungan siyang magbenta ng mga produkto. Dahil sa kanyang tulong, nagawa niyang mapataas ng malaki ang kanyang benta at mapaigting ang kanyang produksyon. Isang mahiyain na lalaki mula sa Science Club ng paaralan ang sumusubok magbenta ng mga aksesory na may preserbang bulaklak sa kanyang mga kaklase. Ngunit walang pumapansin sa kanya. Noong taglagas ng kanyang 8 taon sa paaralan, doon niya unang napagtanto na hindi para sa lahat ang pagbebenta. Sa pagtatapos ng araw, 5 lamang sa 100 aksesory ang kanyang naibenta. Maaaring maibenta niya ang natitira kinabukasan. Ngunit sabihin na lang nating hindi siya punong-puno ng tiwala sa sarili na magagawa niya ito. Tangay ang pagkatalo, binuksan niya ang isang pinto at humarap sa isang kaakit-akit na dalagang may asul na buhok na tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Na parang isang batang puno ng kuryosidad, dali-daling lumapit ang dalaga sa kanya at tinanong kung siya ba si Yu Natsume mula sa Science Club. Pagkakumpirma niya, agad siyang sinermonan ng dalaga sa pag-iwan sa kanyang maliit na tindahan. Dahil may mga babaeng dumating upang tingnan ang mga aksesory, ngunit umalis na walang nabili. Bilang tugon, ibinaba ni Natsume ang kanyang ulo, walang tiwala na makakabenta pa siya ng kahit ano. Ngunit isiniwalat ng dalaga na nagkagulo ang mga tao at mabilis na naibenta ang mga aksesory na parang mainit na pandesal. 15 tao ang dumating at 27 ang naibentang produkto. Nahihiyang kinuha ng binatilyo ang sobre na may lamang pera, na hindi man lang siya makatingin ng diretso sa kanyang kaklase. Tinanong siya ng dalaga kung bakit iniiwasan niya ang kanyang tingin. Ngunit kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit. Sa totoo lang, hindi lang talaga siya sanay makipag-usap sa mga magagandang babae. Pero syempre, hindi niya sinabi ang tunay na dahilan. Sa pagkakataong iyon, tinanong ng dalaga kung bakit niya kailangang ibenta ang 100 aksesory. At nagulat si Natsume kung paano niya ito nalaman. Kaya ipinaliwanag ng dalaga na sinabi sa kanya ni Ginoong Sato ang lahat. Habang kaharap niya ito, dama ni Natsume ang isang tahimik na pressure mula sa masayahin at masiglang figura na para bang pinipilit siyang ibunyag ang lahat ng kanyang pinakatagong lihim ng walang dahilan, bagay na hindi niya magawa dahil sigurado siyang pagtatawanan lamang siya ng dalagang ito kapag nalaman nito ang totoo. Gayunpaman, huminga ng malalim si Natsume at inamin na balak niyang magpakadalubhasa balang araw sa paggawa ng mga aksesory na may bulaklak. Kahit pilit siyang hinihikayat ng kanyang mga magulang na maging isang kawani ng gobyerno. Dahil sa bangayang ito, nagpasya ang binata na patunayan sa kanyang mga magulang na kaya niyang maging isang tindero at nangakong makakabenta siya ng 100 aksesory sa pista ng kultura. Pagkarinig nito, biglang tumawa ng malakas ang dalaga, dahilan upang sumabog ang iniinom niyang juice sa mukha ng binata habang sinasabi na kahit sinong responsableng magulang ay susubukang pigilan ang anak na pumasok sa isang planong kasing imprudente niyon. Nang makita niyang tinatawag na siyang tanga ng dalagang walang preno, agad niyang sinabihang tumahimik ito. Pagkatapos ng lahat, ngayon lang naman sila nagkakilala. Hindi na tinag ang dalaga at tinanong kung ilang aksesory na lang ang natitira at sagot ni Natsume, may 68 pa raw sa tingin niya. Kaya naman, nagboluntaryo ang huwad na bidang babae na ibenta ang natitira kinabukasan. Dahil kung hindi raw, hindi na siya matatawag na Himori ng Yuzuka. Pagkalipas ng 2 taon, sa loob ng silid-aralan nakita ni Natsume ang 2 dalaga na nagpapakita ng litrato sa isang social network. Larawan niya habang nagtatanong kung saan sila makakabili ng hikaw na suot ng isa sa kanila. Biglang inilabas ni Himori ang isang card at ibinunyag na mabibili ang mga iyon sa online store na Yu. Kung nagtataka ka kung naging matagumpay ba ang pagbebenta ng aksesory noong pista ng kultura 2 taon na ang nakaraan, oo, naibenta ng dalagang may asul na buhok ang lahat. Ngayon, ipinapadala na ni Natsume ang mga produktong ina-advertise niya mula sa convenience store ng kanilang pamilya. Gaya ng kahit anong maliit na negosyo, may samut-saring problemang dumarating, pero binabayaran si Natsume para makabili ng mga bulaklak,
kaya wala rin naman siyang gaanong reklamo. Parang isang mundong hiwalay sa realidad, ngunit mahal niya ang katahimikang ito. Sinasabi ng kanyang mga kapatid na siya ay isang introvert at totoo nga, ipinanganak siyang ganoon. Ngayon, isa na siyang tagalikha na niyayakap ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa pag-iisa. Habang abala sa trabaho, niyakap mula sa likuran si Natsume ni Himuri. Pagkatapos, umupo ito sa kanyang kandungan upang gambalain ang kanyang trabaho. Dahil ilang oras na siyang abala at hindi man lang siya pinapansin. Noong oras na iyon, nagbabalik tanaw ang binata sa pista ng kultura noong taon na iyon at nagkomento na mahaba ang buhok ni Himuri noon. Sagot naman ng dalaga, "Ikaw nga itong lumaki ng husto simula noon." Bukod pa rito, kumakapit siya sa likod ng binata na parang backpack at sinimulang pisilin ang kanyang leeg dahil nga siya raw ang may pinakamahusay na leeg para yakapin sa buong Japan. Ganito ang araw-araw na rutina ng dalawang magkasintahan at ng maliit na tindahan ng hardin sa bote na kanilang itinayo sa nakalipas na ilang taon. Balik sa mga panahong iyon, isang araw sa isang kainan, tinanong ni Natsume kung bakit siya tinulungan ni Himari. Sabi naman ni Himari, hindi naman talaga siya naghangad na tumulong. Inakala lang niya na kaya niyang ibenta ang lahat ng mga aksesori na iyon. Dahil dito, nagboluntaryo pa siyang tumulong sa pagtatayo ng tindahan na gustong buuin ni Natsume. Halimbawa, ang totoo'y habol talaga niya ay ang choker na ibinigay sa kanya bilang regalo. At dahil diyan, palagi niyang nakikita si Natsume sa science lab mula sa bintana sa pasilyo. Abalang-abala sa paggawa gamit ang resin. May isang araw pa nga na sinubukan niyang tawagin ang binata pero hindi siya pinansin. Bukod pa ron, alam niyang araw-araw inaalagaan ng binata ang mga bulaklak sa hardin. Pinangalanan pa niya ang bawat isa at umiiyak pa kapag kailangan niyang putulin ang mga ito. Sa totoo lang, balak lang sanang bumili ni Himari ng choker sa kung saan saang online store. Pero nang makita niyang palubog na ang tindahan ng kanyang kaibigan, napilitan siyang humingi ng isang napakalaking pabor mula rito na talagang may kapalit, kaya may utang si Yu Natsume sa kanya. Tinanong ni Natsume kung ano ang utang niya. Saka naman nagtanong si Himari kung maaari ba niyang angkinin ang mga mata ng kaibigan. Sa harap ng gulat na mukha ng binata, biglang kinuha ng dalaga ang cheeseburger mula sa kanyang kamay at kumagat na walang paalam. Ibig sabihin, hindi naman gustong dukutin ni Himari ang mga mata ng kawawang binata. Ang totoo, mahal niya kung paano kumikislap ang mga mata nito habang nagtatrabaho. Napakapukus, napakaganda, at nagnining-nining na parang araw sa dapit hapon. Napakaganda na ang tanging hiling ni Himari at Yusuka ay sa kanya lang mapuno ng pagnanasa ang mga matang iyon. Siyempre, kaya niya ibebenta ang mga aksesori ng kaibigan para sabay nilang harapin ang kapalaran bilang matalik na magkaibigan. Pagkarinig nito, kumagat si Natsume sa hamburger na hawak ng dalaga at naalala niya na ang anemone flaccida na ibinigay niya kay Himari ay sumisimbolo ng pagkakaibigan, pagtutulungan at hindi paghihiwalay. Pagbalik sa kasalukuyan, tinanong ni Natsume si Himari kung ano na ang nangyari sa talent agency na lumapit sa kanya at sagot niya, tinanggihan niya ito upang makapag-focus sa paggawa ng mga aksesori. Iniisip ni Natsume na sayang ang pagkakataon, ngunit iginiit ng dalaga na hindi ito sayang dahil sila ay matalik na magkaibigan. Sa kahit anong paraan, kung hindi niya mabubuksan ang sarili niyang tindahan pagdating niya sa edad na 30, ang tanging opsyon ng dalaga ay ang pakasalan siya. Sinabihan siya ni Natsume na tigilan na ang pagbibiro dahil simula noong sinimulan niya ang ganyang biro, palaging tinatawag siya ni Hibari na kapatid na bayaw. Bukod pa rito, hindi ka naman maaaring magpakasal sa isang taong hindi mo naman karelasyon. Doon naalala ni Himuri ang tungkol sa crush ni Natsume noong elementarya na sana'y naging the one. Pero kung hindi man yun nagtagumpay, dahil lahat ay nasa isip lang niya, magandang ideya na rin sigurong simulang tingnan ni Natsume ang mga babae bilang posibleng kasintahan. Gusto rin naman ni Natsume iyon, pero ang problema, si Himuri ay laging nasa paligid niya buong araw. Dahil dito, naalala ni Himuri na nagkaroon siya ng ilang nobyo rito troon, pero palagi siyang nauuwi sa pag-uusap tungkol kay Natsume. Marahil dahil tiningnan lang niya ang mga lalaking yon bilang pampalipas oras. Sa totoo lang,
Hindi niya talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig o romansa. Dahil dito, tinanong ni Natsume kung totoo bang hindi magpapakasal si Himori hanggat hindi pa siya nakakabukas ng tindahan. At inamin ng dalaga na gusto niya sana iyon, pero natatakot siyang mapasailalim sa isang arranged marriage kasama ang kung sinong matandang lalaki dahil lang ayaw siyang pakasalan ni Natsume. Hindi niya alam na may ganyan pa palang kasunduan hanggang ngayon at kinumpirma ng dalaga na mayroon pa. At kadalasan itong nangyayari pagkatapos ng high school, lalo na kung ang babae ay galing sa kilalang pamilya tulad niya. Pagkarinig nito, nalungkot si Natsume na posibleng mangyari ito sa kanyang kaibigan. Ngunit bigla na lamang tumawa ng malakas ang dalaga at inamin na niloloko lang niya ito. Kinagabihan, katabi ng kanyang pusang si Daifuku, tinitingnan ni Natsume ang delivery address para sa susunod na benta nang maalala niya ang isang araw na sabay silang umuuwi ni Himori mula sa paaralan at sinabi nito na bawat lalaki ay maaaring maging katulad niya. Ayon sa kanya, abala lang ang pakikipag-date at hindi naman niya noon naiintindihan ang tungkol sa pagiging romantiko. Pero may kaunti siyang interes kay Natsume. Sa isip niya, pareho silang hindi makakapag-asawa. Siya, dahil wala siyang ideya kung ano ang pag-ibig. At si Natsume, dahil umiiyak ito tuwing kailangang pumutol ng bulaklak sa bakuran. Ngayon, kung talagang mangyari iyon, iminungkahi ni Himori na magsama na lang sila pagdating ng edad na 30 kung pareho pa rin silang walang asawa dahil sa panahong iyon, maaari na nilang tigilan ang mga walang kabuluhang bagay at ituon na lang ang lahat nang mayroon sila sa tindahan ni Natsume. Sa panig niya, inamin ng binata na mas gusto niya ang mga babaeng hindi pa bigla-bigla. Kaya biglang niyakap siya ni Himari mula sa likuran sa matinding tuwa dahil iyon ang kauna-unahang pagtanggi na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa kahit anong kaso, balik tayo sa kasalukuyan. Dinala ni Natsume ang isang batch ng mga order kay Saku at humingi ng dagdag na pera upang makabili ng iba pang mga bulaklak dahil habang si Himari ang nagpo-promote ng mga produkto, malamang ay mas marami ang mabenta. Kinabukasan, tinanong ng binata kung ang kanyang matalik na kaibigan ay nakikipag-date ba sa lalaking nakita niyang kasabay nito. Ngunit sagot ng dalaga, wala siyang pakialam at iniwan siya habang nagsasalita mag-isa. Napaisip si Himari na ang lalaking tinutukoy nito ay isang hangal sa hindi pagkilala sa halaga ni Natsume at na posible naman talaga ang pagkakaroon ng pagkakaibigan sa pagitan ng lalaki at babae. Pagkatapos ng lahat kung hindi niya rin maipapaliwanag ang kagustuhang suportahan ang mga pangarap ni Yu na tila ba'y simpleng kagustuhang makasama siya sa kama. Bukod pa rito, kung magkaroon man ng nobya si Natsume, umaasa si Himari na matatanggap ng babae ang relasyon nilang dalawa. Maya-maya, bumibili si Natsume ng juice sa vending machine nang mabangga niya ang isang napakagandang dalaga. Napakaganda na hindi niya namalayang titig na pala siya rito. Dahil kung may isang bagay na hindi niya talaga alam gawin, iyon ay ang kumilos ng natural sa harap ng magandang babae. Nang hindi man lang sila nagpalitan ng salita, ginamit ng binata ang dalaga bilang inspirasyon para sa isang accessory na maaari niyang likhain. Isang bagay na bagay sa katawan at mukha nito at tumutugma sa kulay ng kanyang mga kuko gaya ng isang pulseras. Kung tutuusin, may suot siyang night blooming Sirius sa kanyang pulso at naalala ni Natsume na naibenta niya ang accessory na iyon sa school bazaar. Akala niya si Himari lang ang may ganoon, pero tila hindi pala. At habang pinag-uusapan nga natin, naputol bigla ang pulseras ng dalaga, kaya't nag-alok si Natsume na ayusin ito nang may matinding kahirapan dahil halos hindi niya kayang tumingin sa mata ng isang kakilala niya, lalo na kung babae. Sa kabilang banda, nagpanik ang dalaga at umasta na parang may ginawa siyang masama, kaya tumakbo na lang palayo si Natsume at nagpasyang huwag na lang ikwento kay Himari ang nangyari. Kung hindi, tatibo na sinedi. Kung hindi bini. Pagtatawanan siya nito na parang hindi pa siya kailanman natawanan sa buong buhay niya. Gayunpaman, pagbalik pa lang niya sa klase, alam na agad ng demonyitang may asul na buhok ang chismis at walang tigil sa pangungulit sa kaibigan niya sa Japanese WhatsApp, sinasabing kaya niyang tukuyin kung sino ang misteryosang dilag na iyon. At para mas lumala pa ang sitwasyon, lumapit ang isang lalaki na kilala bilang si Makishima
ang pinakamalupit na babaero sa paligid, na kumikilos na parang makatang romantiko mula sa ika-17 siglo, kahit wala namang kapalit. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ipinakita ni Makishima ang matinding paghanga sa iyo, na maaaring siyang dahilan kung bakit biglang dumating si Himari, para lang markahan ang kanyang teritoryo, kahit hindi niya talaga naiintindihan ang buong sitwasyon. Nagtataka si Natsume kung bakit tila may tagong kompetisyon ang dalawang ito kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Bukod pa rito, naalala niyang naging magkasintahan ang dalawa noong nasa gitnang paaralan pa sila, kaya't nakapagtataka na hindi na sila magkasundo ngayon. Tungkol dito, inamin ni Himari na mas gusto niyang huwag nang balikan ang madilim na nakaraan, at si Makishima naman ay nagkukunwaring wala siyang alam sa dahilan. Pagkatapos, isinampal ng dalaga sa mukha ng binata ang katotohanang may 5 nililigawan ito habang sila pa. Nawalan na ng pasensya si Natsume at tinanong kung ano ba ang dahilan ng maringgal na pagdating ng manipulator na ito at kalahating bayabas sa kabiglang ipinakilala ni Makishima si Rin, ang dalagang nakilala mo sa vending machine. Agad namang nakilala ni Himari na siya ay si Inaki. Matapos nito, nag-usap ang dalawang matalik na magkaibigan kung gaano kakakaiba na si Inamoto ay naging si Inaki at si Rion ay naging si Rin. Bukod pa ron, ang dalagang ito ay kababata ni Makishima, kahit na si Eren ay nag-aral sa ibang paaralan. Nakita rin ni Himari si Rin ng ilang beses bawat taon noong elementarya, dahil magkaklase ang kuya ni Himari at ang ate ni Rin. Bukod pa rito, naalala ng dalagang may asul na buhok na pati ikaw ay kasali rin sa kaguluhang ito. Halimbawa, sa ikalawang araw ng bazaar na iyon, ang ate ni Rin ay isang modelo sa magazine at siya ang nag-promote ng mga accessory ng binata. Ngayon, ang babaeng iyon ay nasa lahat ng uri ng patalastas at malamang siya rin ang nagbigay ng pulseras kay Rin. Kaya naman, nagtungo ang dalawang magkasosyo sa negosyo kay Rin Inaki na pinag-uusapan ng lahat upang tingnan ang sirang accessory. Napansin mong medyo pudpod na ang kawit, ngunit maaari pa ring ayusin, kahit natatakot kang baka hindi na masagip ang mahal na accessory ng dalaga. Nawala ng kontrol si Rin at tumalon sa mesa upang humingi ng kasagutan, dahilan para paalalahanan siya ni Himari na mahiyain ang bata kapag kaharap ang magagandang babae, kaya't dapat maghinay-hinay si Rin para hindi ito matakot. Sa katunayan, isinilid ni Himari ang isang salamin sa harap ng dalaga upang ipakita ang nakakatakot nitong ekspresyon, na lalo lamang nagdulot ng breakdown kay Rin hanggang sa tuluyan siyang matumba paatras sa sahig. Dahil sa matinding galit, iginiit ni Binibining Rin na ayusin na kaagad at tuluyan ang pulseras, kaya't napakomento si Himari na talagang wala pa ring kupas ang pagiging clumsy ng kanyang kaibigan. Hindi na paligoy-ligoy pa, sinisi ni Rin ang dalagang may asul na buhok at binanggit pa ang isang lumang alitan. Ninakaw raw ni Himari ang paboritong keychain at mga laruan ni Inaki. Sa unang pagkakataon, nakita ni Yu na pinagalitan ng todo ang kanyang matalik na kaibigan. Isang banat na sobrang talas at malinaw, na naisip niyang baka makabuti rin matutunan ang ganoong teknik. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Naalala ng taga-sumbong ang isang nakakahiya at kapalpakan na klase ng edukasyong pisikal noong unang taon, habang ipinagtatanggol naman ni Himari ang sarili. Sinasabing hindi niya talaga mapigilan ang sobrang pang-akit at kakatwang hubog na nakita niya noon. At oo nga pala, walang kahit kaunting hiya na para bang dahil sa alaala, inulit ni na Himari at Yusuka ang parehong ginawa niya noong araw na iyon, na naging sanhi ng sobrang kaguluhan sa buong silid. Dahil dito, napilitan ang may sala na magsuot ng karatulang may nakasulat na, "Hinawakan ko ulit ang pakwan ng kaklase ko." Sa wakas, nagkaroon ng katahimikan para makapagtrabaho, at nagsimulang gawin ni Yu ang pag-aayos, at labis na humanga si Rin sa pokus ng profesional. Kung tutuusin, napansin ni Himari na sobrang naa-absorb sa trabaho ang binata, na halos wala na siyang pakialam sa paligid. At para patunayan ito, nang matapos ng lalaki ang pagkukumpuni, tumingala siya at nakita ang dalawang dalaga na pilit pinipigil ang kanilang tawa. Lumabas na habang abalang-abala si Yu, nagawa ni Himari na itali ang napakaraming laso sa kanyang buhok nang hindi niya namamalayan.
Kahit papaano, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, naging matagumpay ang pagkukumpuni at taos-pusong nagpasalamat si Rin. Dahil oras na para umalis, umuwi na si Yu nang naglalakad bago pa man umulan. Nang magkasama na lang sina Himari at Rin, tinanong ni Rin kung may namamagitan ba talaga sa kanila ni Yu, na agad namang tinukso ni Himari ang morenang tila may interes sa gwapong binata. Subalit sa loob-loob niya, nagseselos si Himari, pilit nilalabanan ang ideya na hindi kailanman maiintindihan ni Rin ang personalidad at talento ni Natsume. At higit pa ron, natatakot siyang baka hindi na siya makalapit kay Yu tulad ng dati kung masyado itong masangkot sa iba. Nang nagsimula ng umulan sa may hintuan ng bus, tinanong ni Rin kung naranasan na ba ni Himari na makatanggap ng pag-amin ng pag-ibig mula sa isang taong hindi pa niya kailanman nakikilala. Dahil sabi raw ng kanyang ina, tanging ang may mabubuting puso lamang ang kayang lumikha ng bagay na tumatama sa puso ng iba. Hindi alam ni Rin kung sino ang nagtatapat pero pakiramdam niya ay isang taong malapit-lapit lang. Gayunpaman ipinakita niya ang litrato ni Himari at ipinaliwanag na palaging lumilitaw sa mga larawang iyon ang mga likha ng binata, kaya't nagsimulang maghihinala si Rin na baka si Natsume ang misteryosong taong iyon. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Himari ang kanyang choker at napaisip, baka naging mayabang siya sa paniniwalang siya lang ang nakakaunawa sa kahalagahan ni Yu at na ang kanilang pagkakaibigan ay higit sa lahat. Sa huli, marahil ang lahat ng ito ay kathang isip niya lamang, bunga ng sariling pag-asam.